Nakakatawa tong administrasyon ni Ngagava. May pa-promo ang lolo mo. 1+3 o kaya promo ticket para do sa pamilya. So, every Sunday, merong libreng pa-ticket. Bibili ka lang daw ng isa, tapos yung +3 mo, libre. So, hanggang kailan ganyan? Sa palagay mo ba, yan talaga kailangan ng taong bayan? Chutang dyan na kasi, wala ka kasing proyekto. Wala kang project na may pagmamalaki. Kaya binibida-bida mo, yung walang kakwenta-kwentang 1+3 promo ticket mo. Huy, hindi ticket ang kailangan ng mga Pilipino. Okay? Kailangan nila ng ospital, ganyan. Pagpatayo ka ng paaralan. Or rehabilitation ng mga schools. Okay? Or tulay. Or much better, umpisahan mo na magpatayo ng infra para sa bayan, para mapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi yung ticket na yan. Chutang Gina, yung mga poorest of the poor, hindi nga sumasakay ng LRT yan. Hindi sila sumasakay ng MRT na yan. Naintindihan mo ba? Gumawa ka na mas maraming trabaho. May gulay. Wala kakwenta-kwentang administrasyon na ito. Yan na ba yung pandiinan na project mo? Chutang Gina. Grabe po talaga ang kawalang hiya ng taong ito, mga kababayan. Imagine yung napakagandang proyekto, programa ng admin ni PBBM na ang makikinabang po yung mga Pilipino, nakuha po niyang laitin at siraan. Ang sistema po kasi, magbibigay po ang admin ni PBBM ng libreng sakay sa bawat tatlong pasahero kung kayo ay group of 4. No? So kung may grupo kayo na 4 kayong sasakay, yung 3 sa inyo libre na, yung isa lamang ang magbabayad. Hindi po ba napakalaking pakinabang noon para sa mga Pilipino? Kahit pasabihin natin tuwing Sunday lamang yan, malaking tulong na po yan, malaking katipiran na po yan para sa mga Pilipino. At hindi lamang po yan para sa mga magkakamag-anak, pwede po yan sa magkakaibigan, magkakatrabaho, magkakaklase. At kahit nga po hindi kayo magkakakilala, basta 4 kayo, isa lamang po doon ang magbabayad, or paghati-hatian nyo yung bayad ng isa, yung 3 libre na. So napakalaking tipid po yan kahit every Sunday lamang po yan, no? Pero itong mga taong ito, itong mga DDS na ito, nakuha pa talagang laitin, kutsain, at imalain. Yung sinasabi niya na dapat magpatayo ng hospital, ng mga eskwelahan, infrastructure. Meron namang pinapatayong hospital, may pinapatayo namang eskwelahan at mga infrastructure. Imulat nyo kasi yung mata nyo. Puro na lamang kanegahan ang ginagawa nyo. Ang gusto nyo mangyari, lahat ng gusto nyo i-absorb at ikalat sa mundo, sa Pilipinas, ay yung pagiging negative. Wala kayong nakikitang maganda. Eto, napakaganda na ng proyektong ito. Makikinabang ang mga Pilipino. Kung ayaw nyo sumakay sa MRT or LRT, wag nyo kung ayaw nyo. Pero yung mga Pilipino, nakikinabang, nakuha nyo pang laitin at siraan. Nakuha nyo pang tadtarin ng kanegahan, ng negatibong mga pangungutyan nyo at mga komento nyo. Napakasama naman ng ginagawa nyo. Ang sama nyo, grabe. Wala nang magaling sa inyo kundi yung mga sinusuportahan nyo. O nasan sila ngayon? Nagtatago, nakakulong, patong-patong ang mga kaso, mai-impeach. Hindi po ba? Ang sama ng ugali mo, Alona, napakasama ng ugali mo. At hindi kami papayag na ganyan ang ginagawa mo, kaya lagi ka namin susuplahin at susupalpalin. Kabastusan nyo, ang bastos mo, wala kang galang, puro negative ang sinasabi mo sa social media, wala kang na-appreciate. Napakawalang hiya, grabe. Imagine, ang ganda na ng proyekto, nakuha pa niyang pulaan at laitin. Tingnan niyo ito, mga kababayan. Ibabahagi ko po sa inyo ito na gagawang maganda kapag ang mga tao nagtutulungan at hindi puro panlalait, kagaya ng mga DDS na ito, no? Ito po, ang DTI at saka DepEd, if I'm not mistaken, katuwang po ang Angat Buhay NGO nila, Atty. Leni Robredo, ay mamimigay po ng libreng senior high school, if I'm not mistaken, sa private school po yan, no? So, yan po ang isang patunay na kapag nagtutulungan ang mga Pilipino at ang gobyerno, meron po tayong nagagawang maganda sa bansa natin. Libreng senior high school sa pagtutulungan ng DTI, DepEd at ng Angat Buhay na Atty. Leni Robredo. Bukod doon, yung Angat Buhay na Atty. Leni Robredo, meron na naman pong bagong na turnover ng mga bagong dormitoryo sa Legazpi, Albay. Legazpi City, Albay. So, yan po yung nagagawa kapag yung mga tao talagang nagpapakita ng sincerity sa pagtulong sa kapwa Pilipino sa gobyerno. At hindi inaatupag ang paninira, pangwawalang hiya at pambabastos sa gobyerno, sa Pangulo. Hindi kagaya ng mga ito. Pambihira naman kayo. Kaya ako talaga, mga kababayan, huwag po nating payagang makabalik sa pwesto ang mga ito.
ang babastos na nga nila, ang walang hiya pa, wala pang nakitang magandang ginawa ang Pangulo, tapos pababalikin mo sa posisyon, sa pwesto ang mga yan, sa kapangyarihan. Naku po, sana po huwag mangyari yun. Kaya ako po talaga, hindi lang ako, maraming Pilipino ang pikon na pikon kay Chis Escudero dahil sobrang delay na yung impeachment na yan. Talaga namang nakikita natin yung ugali talaga ng mga senador ngayon. Talagang nakakadismaya po. Kahit man lang sana, kung gusto nyong i-acquit nyo ituloy nyo lang yung impeachment, no? Para lang makita namin yung mga ebidensya, yung mga testimonya at mabulatlat yung bank account na sinasabi ni Senator Trillanes na di umano'y tumatanggap ng pera mula sa mga D-Lord, sa mga, alam nyo na, mga sindikato. Yun lang ang gusto namin. Kung gusto nyo i-acquit nyo. Kasi kayo yan kampi-kampihan kayo dyan nagtatakipang kayo dyan talagang mabibilang mo lang sa Senado kung sino yung matitino At isa na po dyan si Senator Risa Hontiveros na talagang kapakanan at interes ng mga Pilipino ang inuuna at pinaglalaban. Nakakadismaya, Senator Chis Escudero, na sobrang dinelay mo na. No? Ang sinasabi ng konstitusyon, dapat urgent yan Dapat ginagampanan agad yan, tinutugunan agad. Pero ikaw, puro pagdidelay ang ginagawa mo. Hanggang sa ma-technical na tayo pare-pareho. Tapos ito pa, yung mga supporter nila, ayan, ang ginagawa. Paninira, paghila pababa kay PBBM at sa magandang proyekto na ginagawa. Kung sana man lang na-appreciate mo kahit papano, pero wala kang man lang na-appreciate, tatlo ang malilibre. Kahit hindi kayo magkakakilala, libre yung tatlo, isa lang magbabayad, paghahati-hatian nyo pa sa MRT at sa LRT. Tapos nakuha mo pang pulaan, yung sinasabi ni Alona na infrastructure dapat, classroom or eskwelahan, hospital, meron din naman ganun. Nasa DPWH na yung ganung tungkulin. Yung sa trabaho, nasa Department of Labor and Employment. Yung infrastructure nasa Build Better More. Yung classroom nasa DPWH din yan sa pagkakaalam ko at saka sa education or sa DepEd. Nung DepEd si BP Sara, ilang classroom ang napagawa. Mabuti pa nga yung angat buhay na Atty. Leni Robredo, nakakapagpagawa ng classroom at saka mga dormitoryo Kasi ganun dapat nagtutulungan tayo. Ang gobyerno at mga Pilipino nagtutulungan para po sa atin din naman yan sa atin din naman. Pero anong ginagawa ng mga ito? Walang kakontentuhan, hindi na sumaya. Magiging masaya lang sila at kontento kung mga idol nila ang nakaupo. Pero yung mga idol nyo, problematic, ang daming bagahe, ang daming katiwalian na kinasasangkutan. Kaya nakukulong, nagtatago, nasasampahan ng patong-patong na kaso, at kung ano-ano pa. Sobra ng nakakasama ng loob ang ginagawa nyo. Ang bastos nyo na, puro pa kayo kasinungalingan, puro pa kayo fake news, puro pa kayo paninira, panlalait, pangutya sa magandang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Saan kami lulugar sa inyo, mga kababayan? Huwag po natin payagan yung ginagawa nila, supalpalin po natin araw-araw kung kinakailangan. At higit sa lahat, huwag po tayong pumayag na makabalik ang mga ito dahil hindi po talaga tayo uusad hanggat may mga ganitong mindset at may mga ganitong uri ng Pilipino na talaga namang yung magandang proyekto ay nakuha pang laitin at kutyain. No? Hindi po tayo uunlad kapag ganyan po sila. Magpadami po tayo na pro-Philippines, pro-government at ang kapakanan ng bawat isang Pilipinong inuuna. Hindi po natin papayagan na magtagumpay ang mga ito. Salamat po sa panonood.